Okay, isang magandang araw sa atin mga kababayan. Kapapasok lang po na balita, mga Diskaya, ayan, kusang isinuko ang kanilang mga luxurious cars sa Bureau of Customs. Ito na nga mga kababayan, kinumpirma ng Bureau of Customs o BOC na nasa kanila o sa kanilang kustodiya na ang kabuuang 28 luxury vehicles na may kaugnayan umano sa pamilyang Diskaya patungkol nga doon sa pagyayabang nila na sila ay yumayaman dahil sa pangongontrata. Ngayong September 4, kusang isinuko ng pamilya ang 16 pang mamahaling sasakyan bukod pa sa 12 na naunang nasamsam sa bisa ng search warrant sa compound ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Pasig City. Di ba mga kababayan? Okay, ayon dito sa mga nag-react sa ating mga netizen mga kababayan. Grabe po yung labis na galit nitong mga kababayan natin, no? Lalong-lalo na po yung mga lugar na talagang until now, binaha pa din dyan sa Manila, mga kababayan natin. Sino ba namang hindi magagalit? Kung ganyang klase na mga tao, mga kontraktor, na sarili lang ang kanilang iniintindi. Ayon dito sa mga nag-comment, sabi ni Ma'am Raquel, sabi niya dito, netizen po ito, mga kababayan, sabi niya, sus, kulang pa nga mga yan, kahit ibenta nyo na mga yan, kulang pa rin sa dami ng mga nanakaw nilang pera ng bayan. Diba? Grabe yung galit. But wait, check nyo nga kung hindi ba basag yung glass wine. Sabi naman ng isa dito kay Sir Conrad, kasama ba yung payong? Sabi naman ni Lodivina, aral dyan, wag man lamang sa kapwa. Imbis sana tumulong na lang sa kapwa kung may maitutulong, wag sakim sa kayamanan. Ayan nangyari na pagsisisi. Grabe po yung sobrang galit ngayon ng mga tao dyan sa Pasig na kung saan, abay, sinugod itong tinitirhan ngayon ng pamilyang Diskaya at pinagbabato ng mga putik o kung ano man yung mga pinagbabato doon, basta nagkakagulo doon mismo sa tinitirhan na itong pamilyang Diskaya mga bayan. Ang daming namamatay sa baha, ang daming bahay na lunod sa baha, ang daming mga sasakyan na sira, mga kagamitan, ang daming napirwisyo ng dahil sa pagbaha. Tapos ngayon, gagawa-gawa kayo kunwari ng proyekto, mangungontrata kayo, tapos hindi nyo pala tinatrabaho, mayroong mga ghost projects. Nasaan yung pagiging makatao nyo dyan? Di ba? Hayop kayo sa kagagawa ninyong. Dapat hindi nga lang yung dapat nilang matamasa, Dapat talagang lahat ng pati mismo yung kanilang salin dyan, ma-review yan. Pati yung mga kayamanan nila, talagang ma-check yan kasi nako na yun Isipin mo may mga kontraktor pala na naghihiraman lang ng kanilang mga lisensya, Bakit pinapayagan yung mga ganito? Tapos sasabihin lamang ng DPWH na hindi nila alam yung mga ganyang galawan ng mga kontraktor. Imposible yun. Dapat ma-check yung background. Kung talaga ba yung may-ari o yung nangungontrata, talaga bang sa kanya yung lisensya bago pasalihin ng mga bidding. Kasi ang nangyari, ginagawa lang nila, ginagawang gatasan itong pera ng kabanang bayan, mga kabayan. Kung sino-sino na lang ang nangungulimbat ng pera dyan. Pero wala pala silang mga lisensya. Pahiram-hiram lang. So, ibig sabihin, papalit-palit at kung sino-sino lang ang nangunguha o nangungulimbat o nangungurat
no? Ng pera ng kaban ng bayan patungkol diyan sa mga bidding diyan sa flood control project. O, sabi naman dito, dapat kasama yung mga congressman sa sinuko ng Diskaya. O, correct naman. Meron talaga silang mga koneksyon diyan. Posibleng walang koneksyon, lalong-lalo sa DPWH. Tama, isinuko nila ang mga sasakyan kapag tapos na ang kaso, kukunin lang nila sa BUC. Grabe, ano? O, sabi naman dito, sabi ni Melvin, kulang pa yan, pati bilyones pa. O, dapat daw, kumpiskahin din. O, panagutin din yung binilhan kasi lumabag sa batas yan. O, grabe mga kabayan. O, yan na nga, ano? Yan yung breaking news mga kabayan natin na yung 28 mga sasakyan nilang mga mamahalin nandun na po sa Bureau of Customs. O, hanggang dito na lamang mga kabayan. Patuloy tayo mag-update dyan, no, sa mga kontratistang na involved dyan, sa mga personalidad, sa mga kilalang naghahasik ng kanilang kasakiman para yumaman, may sariling interest lamang ang kanilang iniisip. Hindi nila tinitingnan kung ano yung naging epekto, no, sa bansa natin, lalong-lalo na talagang ang dami pong binabaha dyan sa Manila. Tapos ibang mga kongresista, kung sino-sino lang yung pinaiimbestigahan, nandyan nga yung baha. Yung ibang congressman naman, kagaya ni Abante, abay, paiimbestigahan daw ang Davao. Ang layo naman. What's wrong with you? Boy Dila Abante. Unahin mo muna yung distrito mo, lubog sa baha. O huwag ka munang pumunta ng Davao. O kung gusto mo, punta ka ng Davao, i-check mo yung mga flood control projects, kung meron ba talagang ghost. Unahin mo yung lugar mo. Linisin mo muna yung lugar mo bago ka pumunta o bago mo paimbestigahan yung Davao City.